Nagtipon-tipon naman sa Malacanang kagabi ang ilan hong mga mambabatas o yaong mga kongresista kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, ang pagtitipon-tipon ay isa hong fellowship sa pagitan po ng Office of the President at mga miyembro ng Kamara de Representantes. Matagal na rin umanong plinano ang naturang aktibidad. Kabilang umano sa mga dumalo ay si House Speaker Martin Romualdez, ang pinsan po ni Pangulong Marcos, at House Majority Floor Leader Manuel Jose Dalipe. Sa ngayon, hindi pa po ibinahagi kung sinong iba pang mga mambabatas na nagtungo doon po sa Malacanang para po sa naturang fellowship. Halos lahat daw po ng mga mambabatas na nasa ilalim ng majority block ang nagtungo sa Palasyo Malacanang. Malabo nang umusad sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ayon kay Estrada, 2 linggo na lamang ay mag-a-adjourn na ang Kongreso at ang balik ay sa susunod na taon na. Duda naman ang senador na maaari silang magkasa ng isang special session para makapagsagawa ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Batay kasi sa konstitusyon, ang Pangulo ang nagpapatawag ng special session ng Kongreso. Ng time. Ng time. Hindi na. So, bakit? We will adjourn on December 18. We will resume on January 13. We will adjourn again February, first week of February. The Senate special President session. has instructed us not to talk. The previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Kaya naman, kung natanggal yung matandang Marcos, gumanda ba? Lalo na worsen. Sinabi naman ni Senator J.V. Ejercito, hihintay na lamang nila sa Senado kung anong kahihinatnan ng impeachment nito sa Kamara. Ngunit kung may solusyon pa niya para mahinto ang ingay sa politika, ay sana magawa pa ito lalo't hindi nakatutulong sa bansa ang political instability. Hindi naman sigurado si Ejercito kung may sapat pang oras ang Kongreso ukol sa nilulutong impeachment, lalo na't magkakaroon ng mga mambabatas na Christmas break at sa susunod na taon ng kanilang sesyon. Nagpahayag na po itong mga Iglesia ni Cristo na naghahanda na po sila sa malalaki mga hindi po minsan to sa mga malalaki. Pakibalik po moderator ni Kap Elsar. Ano? Bakit nawala si Kap Elsar bilang moderator? Sobra naman. Kap Elsar, ano nangyari sa'yo? May nagtanggal sa'yo. Mamaya pag nag-comment. Pag-usapan po natin, ito po, nakakatuwa pong pangyayari. Announcement po kanina yan sa ganang bayan na programa ng sa Net25 na pag-aari po ng Iglesia ni Cristo ay in-announce po nila na naghanda po ang iba't ibang lokal ng malalaking rally. Hindi po isa. Malalaking rally. Lari. Sa ganang mamamayan pala, correction. Nakakatuwa po dahil sa kabila po ng mga paninindigan nitong mga katropa ni Dilima. Yan po yung mga dilawan. Dilawan, kakamping. At eto sinundan po, 2 araw po. 2 araw po na impeachment, nagsampa na impeachment, sinundan ng Makabayan Block. Nakakatuwa pong mapakinggan na meron pong malaking grupong panrelihiyon na alam naman natin na hindi na po maitatanggi na ito pong Iglesia ni Cristo. Pag kumilos po to, talagang alam mo, Wilfred Ray, Oris, huwag ka namang intriga. Natutuwa tayo na sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo, Huwag ka namang intriga na kailan ng KOJC. Okay. Mga kapatid, nakakatuwa po to kasi buong akala natin talagang mahihirapan tayo kasi buong akala natin ay matutuluyan talaga. Ngayon po, nagpahayag na po ang
Senate pro tempore, kahit po pinagbawalan sila, no? Senate pro tempore na si Jinggoy, na mahihirapan na maikalendaryo yan, no? Pero kasi kahapon lang si Aimee mismo ang nagsabi na na ito ay manang sa Aimee nila, no? Sa kanyang pinsan, nagpahayag na yung Pangulo. Nagpahayag yung Pangulo na ayaw niya ng impeachment, bakit tuloy-tuloy pa rin dito sa Kongreso, no? At ang mga pronouncement po ng mga congressman ay i-entertain nila pag meron nagbigay, no? Parang ang batas po sa mga congressman o ang leader lang talaga nila na susundin si Martin, no? Hopeless. Ayan. Kulang po kayo, hindi pa nga in-announce kung kailan na rally. Pero makakaasa po kayo, sana ay payagan nyo rin kami mga Duterte vloggers na i-cover yung inyo pong pagrarally, no? Game changer to sa aking pananaw. Game changer po to dahil tatandaan po natin ito pong ito pong Iglesia ni Cristo, sa lahat po yan hanggang mula election pambarangay, pang mayor, pang senador, congressman, lahat po yan. Lahat po ng mga kandidato natin ay wala pong ligtas yan na lahat po naghangad ng endorsement ng Iglesia ng Cristo. Ganun po yung na-establish nilang kung matatawag itong power, no? Political power. Pero yan na yun no? Alam natin, bagamat hindi walang formal na alam ko yung Iglesia ni Cristo may ibang paliwanag diyan Pero sa atin mga political analysts, opo, tinawag ko ng sarili kong political analyst kaysa naman sa mga tokmol. Sa aming mga political analysts, kita natin yung kapanyarihan pampolitika ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito po ang katotohanan, no? Si Martin Romualdez ang kaisa-isa niyang pag-asa. Yan lang po ang pag-asa ni Martin Ma-eliminate, no? Hindi po eliminate na mategi O yun nga ang nakakakaba pala tuloy bigla ko lang naisip, no? Kung nawala na po yung kasi ilang beses nang yan ang laman ng mga topic natin na ang tanging pag-asa lang ni Martin para magkaroon ng tsansa na makapamuno sa Pilipinas ay mawala sa landasin niya itong si Sara Duterte. At eto nga, lahat ng mga sinasabi nating sari-sari na mga investigasyon dyan sa Senado ay sa Kongreso o sa House of Representatives ay nakatutok lahat sa Duterte, no? It's either siraan sila or eto nga nung makakita na po, no, ng maikakaso sa impeachment, sinampahan na ng impeachment. Ang dami na pong pinag-uusapan natin na paano pag na-impeach, pwede pa bang tumakbo? Sabi ko nga, hindi po, yan ang sisiguraduhin nila. Sisiguraduhin nila na naroon sa kanilang anong tawag dyan, yung pagpapasya na hindi na pwedeng tumakbo in perpetuity. Yun. Nilalagay po yun. Talagang tahasan na, no, na wala akong pakialam. Nagpakita pa po ng puwersa. Ito po, mga simpleng simpleng pagpe-flex ng power ni Martin. Ganun ba? Ayaw nyo ba kaming magtuloy na Eto mga general, may picture kami. Ganyan na ganyan si Apo Lakay, Apo Marcos nung kasagsagan na ng ng mga marami na pong nagrarally against Ferdinand Sr. Mahilig po yan magpakita ng mga nasa likod niya. Literal na nasa likod niya yung mga general sa mga picture. Si Martin, nagtataka ko. Hindi naman po siya ang
pinuno ng Pilipinas. Pero bakit parang minsan di mo na maintindihan eh. Ayan, no? Yung sinasabi ni Amy na wala kayong respeto sa kahilingan ng Pangulo mismo. Sila mismo. Okay. Etong move ng INC, actually maganda po para sa ating mga Duterte yan. Kasi una, tingin ko walang maglalakas loob na congressman na banggain niyang na sabihin tuloy pa rin namin to, no? Alam ko 'yan. Alam ko ang kahinat na niyan, no? It's either ibasura nila outright. Baka bukas lang ibasura na ng mga no? Baka ibasura nila. Pero kinakailangan po kahit ibasura na nila yan sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ituloy pa rin ninyo yung rally para magpakita po, para makita po ng mga nasa pamahalaan na seryoso kayo. No? Kasi halimbawa, binasura nila yung impeachment. Tapos bigla nyong inatras yung inyong rally. Sabihin, wala na tayong pagraralyan kasi inatras na nila impeachment. Opo. Hindi po namin sinabi na umanib sa amin yung Iglesia ni Cristo. Ikaw lang naman bastos ka pa. Pusit pa tawag mo. Pero ang importante, mayroong malaking religious group na tutol sa panggigipit sa mga Duterte. Oh. Ibig nyo sabihin nyo lang na, hindi naman yan para kay Pusit. Ano ngayon? Ito ay pagkilos ng Iglesia ni Cristo. Hindi namin sinabi na sinusuportahan nila. Pero sino po ang makikinabang dito? Bayan. Kasi kayo, tignan nyo yung utak nyo. Ganun na lang sa inyo . Anti-Pusit kayo, kaya wala na kayong pakialam kung maganda ba to sa bayan o hindi. Para sa kapayapaan, ang linaw ng sinabi. Unahin nila yung mga importante. Unahin ng Kongreso yung mga importanteng dapat lutasin. Hindi yung sinasabi nyo na hindi naman para kay Pusit yan. Sino ba may sabi? Mula kanina, nagsabi pa ako para to kay Pusit. Patay na Pusit siya Pusit. Patawa kayo masyado. Alam nyo, yung reason, doon ako natutuwa. Pwede ba yan na sabihin lang na ayaw lang nila sa impeachment? Yung reason, bakit sila ayaw nila sa impeachment? Uunahin nyo pa ba yan? Ang daming problema ng bayan. Wag nyong sabihin na bawal kaming matuwa. Kung kayo, nuknukan na kayong wala na kayong kasiyahan. Yung marami pong Iglesia ni Cristo nakikiisa po nung sa EDSA. Hindi ko alam kung bawal silang po. Hindi ako iglesia no? Hindi ko alam. Pero alam ko po sa puso ko maraming nakikiisa na Iglesia ni Cristo. Ayaw nila yung nagaganap. Bakit? Bulag ba yung mga Iglesia ni Cristo? Hindi ba nila alam na lahat nung ginagawang investigasyon walang para punteriyahin yung mga Duterte? Ganun ba sila kabobo? Huwag nyung ito labanan lang ng Duterte versus Marcos. Labanan po to ng katwiran. Labanan po to ng natutuwa tayo na yung Iglesia ni Cristo, nakikita nila na mali yung ginagawa nila kay BP Sara.
Sa tingin nyo ba si Marcoleta hindi yan na kumuha ng ano? BBM wala na eh. Si BBM wala na yan eh. Wala na talaga tong pamilya Marcos, hindi na to makakaulit. Ang may problemang malaki ngayon, itong si Martin. Ngayon, tignan nyo, bakit tayo natutuwa? Kung sakasakali na hindi pa rin sumunod si Martin at ang kanyang mga congressman, no? Kung sakasakali na hindi pa rin sila sumunod sa Pangulo, biruin nyo, ako pa magsasabi na sumunod kayo sa Pangulo. Tapos kayong mga nagsasabing supporter ni Marcos, ayaw nyong sumunod. Gusto nyo ma-impeach si Sara? Ganun na kayo kawalang katwiran. Nabubuhay kayo sa ano, at all cost. Hindi nga namin alam kung si Marcos ba sinusuportahan nyo o si Martin eh. Yung ambisyon ba ni Martin o si Marcos pa eh. Tuwan-tuwa sila. Ito ha, real talk ha. Kung hindi nag-announce tong iglesia, halimbawa, tuwan-tuwa kayo na ang naghain ng impeachment, tropa ni De Lima, tsaka tropa ng Makabayan Black. Ang tanong, bakit hindi inuna si Marcos? Kasi pag in-impeach si Marcos, si Sara upo. Ito ang tanong. Pag na-impeach nila si Sara, sa tingin nyo hindi nila sasampa na impeachment si Marcos? Halimbawa wala tayong announcement. Tuwan-tuwa kayo, yes, may impeach na si Sara. Alam nyo ba kung magkano yung pinag-uusapan nating confidential fund ni Sara Duterte? 125. Kay Marcos, ilan? Sa tingin nyo ba pag na-impeach si BP Sara, hindi sila mananawagan na in-impeach natin tong Vice President dahil sa confidential fund. Kalkalin din natin yung confidential fund ni Marcos. Inuna lang si BP Sara. Kasi pag inuna nila si Marcos, okay, ako po nanood. Pinanood ko po yung panawagan nila. Paulit-ulit nga sila. Sinusuportahan namin si Pangulong Marcos sa kanyang panawagan na itigil yung impeachment. Pero yun nga yun eh. Yun nga po yung katwiran eh. Kahit na ano kang pinaniniwalaan mo, doon nga ako believe eh. Di ba? Pero itong mga BBM supporters ko no, gusto nila ma-impeach si Sara. Bakit nyo pa tinawag na BBM supporter kayo kung ayaw nyo naman sundin si Marcos? Hindi nyo alam eh. May nakukote nyo eh. Martin kasi ang gusto nyong ipaglaban. Martin. Wala nagsasabing walang ground. May ground kayo lahat. Pwede nga kayo mag-imbento ng ground eh. Ano bang pinagsabi mong walang ground? Ang sinasabi namin dito, yung Iglesia ni Cristo, naghahanda na ng rally kasi ayaw nyong tumahimik sa impeachment. Ngayon, pag yan, nasimulan po ng Iglesia ni Cristo, mananawagan na rin yan. Pwede ba tigilan na natin kaimbestiga? Nang wala naman, atupagin ninyo yung... Kasi nakita nila yung power eh. Makikita nila yung kung gaano ka-effective eh. Alam nyo, nakialam sila. Ibig sabihin, matagal silang hindi nakialam sa mga yung endorsement ng politika. Huli nila in-endorse si Danding na todo eh, 'di ba? Yung sila mismo talaga. Okay. Lahat po ng susuporta na anti-impeachment, babatiin natin yan at pasasalamatan. PhilHealth Fund, impeachable din yun. Ako, daming pera nun. Ano ba akala ninyo titigil yung mga yan? Natutuwa kayo, kakampi nyo si Franz Castro and company? Yun pa lang eh. Ano sinabi nila? Hindi pwedeng manghimasok yung ano. Ano sinabi ngayon? Hindi raw po pwedeng manghimasok, no? Si President Marcos sa impeachment. Kita nyo? Kaya nga eh, ngayon,
nanganganib na naman yung ambisyon ni Martin Romualdez. O, paano yan? Paano yan, Martin? May sasali pa ba sa'yo? Sa bagay, kung yung mga young guns niya at saka yung mga nakapaligid kay Martin ay panay may kaso, talagang kapit sa patalim sila, ika nga. Kapit sa patalim. Titignan natin ngayon. Hindi pa nagsasalita si Martin eh. Dati yan automatic. Pag si President Marcos nagpahayag, magsasalita si Martin na support. Meron pang resolution yan. Magre-resolution pa sila na sinusuportahan si Marcos eh. Pero ngayon hindi.